Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng hapon mga lodi, grabe. Hapon na mga idol, medyo naging busy tayo kanina. Mga lod, so kakauwi lang natin. Pero syempre habang may mga pinagkakabisihan tayo, tumitingin tayo ng mga balita para sa inyo mga lod. So meron tayong mga balitang malulupit dito mga idol, no? So check natin yan. Alam niyo naman ng mga news natin ngayon di ba? So titingnan natin kung ano yung makakaapekto sa atin mamaya, bukas o sa linggo o ilang linggong lilipas. I-check natin 'yan, mga idol, no? So crypto news, global news at trending news mga idol, alam niyo na, no? So ayan bago ang lahat mga lods, like, comment, subscribe, click the notification bell, check niyo yung mga link sa baba ng description. Let's go. Okay? Unahin na natin 'tong chart mga lods ng XRP, no? Actually hindi ko nga nakita 'to Ngayon ko lang nakita 'to pagbukas ko ng PC. Na muntik na pala akong tamaan, 'no? Muntik nang tinamaan yung lock profit natin. Pero hindi siya inabot, bumaba siya. Tingnan natin nangyari sa Bitcoin. Check lang natin. So, anong nangyari sa Bitcoin, ganun din mga loads, no? Siguro dito 'yan, bumaba siya dito and then ganito na siya ngayon. So, titignan natin kung saan papunta 'to. Kasi pag tinamaan yung lock profit natin, mag-a-analyze na uli tayo nito kung saan tayo, no? Kung maglulong ba tayo, mag-short tayo nito. Sayang, hindi tinamaan, no? So, ayan. Pero, waiting tayo ngayon, mga lods. Ano ba ngayon? Miyerkules, mga lods. Weekend is coming, mga idol. Pero habang tumatagal ang araw, ang panahon, mga lods, lumilipas ang araw, palapit tayo ng palapit sa September 15. Alam nyo na yan, mga lods, no? Pag lumapit na tayo dyan sa September 15, mga lodi, anong araw yung September 15? Tuesday. So mga Miyerkules sa atin 'to kasi botohan, no? Mga Miyerkules, baka September 16 na tayo. Nako, sakto pala yung birthday ng aking ni Boy WhatsApp yun mga lods. Ang resulta ng botohan sa Clarity Act mga idol. Grabe. So ayan mga lods check na natin yung ating balita. Punta na tayo kasi malupit yung mga balita natin. So punta muna tayo dito sa tinag sa atin ng ating idol. No, dito muna tayo kasi bata pa lang ang mga Chinese o sa China, mga lodi, tinuturuan na silang gumamit o mag-program ng robot. Imagine mga lods, 'di ba? In China, they already teaching primary school kids how to use AI and program robots. Kung paano gamitin ang AI at ang mga program robots. If this continues at the current pace, it's not the robots that will take over the world. It's China. Time for the West to wake up and start prioritizing education, mga lods. Sana all mga idol. Alam nyo, tignan nyo sa kanila mga lods, ganito na yung mga tinuturo. Ganun high yung kalidad ng kanilang education, mga lods. No? Sa Pilipinas, wala. Actually, may mga OFW na mga kakilala na talagang sinasabi nila na talagang medyo, kung ikukumpara yung edukasyon sa Pilipinas sa ibang kalidad ng edukasyon sa mga ibang bansa, basura yun sa atin, mga lods. No? Wala at walang kakwenta-kwenta. Kaya nga kita nyo naman, sa kanila ganito na yung pinagkakabisihan sa atin, namamaril yung mga bata dito sa atin. Namamaril Pero grabe mga lods, no? Pag ito, sabi niya nga dito mga lodi, pag ito, if this continues mga idol, maganda to sa mga tao kasi hindi yung AI yung magkokontrol sa mga tao o ganyan. Kumbaga bata pa lang sila, alam na nila kung paano gamitin yung AI, alam na nila kung paano gamitin yung robot. So, ang trabaho na nila kasi nga, sabi nga natin yung mga trabaho ngayon medyo mababawasan na pag tumagal. Ano na yung mga magiging course ng mga anak natin? Kung yung mga course na yun madali lang palitan ng mga AI. 'Di ba? So, ang maganda ngayon, kung ikaw magtatrabaho sa mga susunod na panahon, dapat prioritize mo o yung maging specialty mo is mag-control o alam mo gamitin yung AI o yung mga robots o yung high-tech na technology. Ganun dapat, mga lods, no? Kung gusto mo ng magandang trabaho sa future parang ganun lang yung sa tingin ko, mga lods, no? Pero syempre kailangan pa rin natin ng mga trabahong normal. Pero alam niyo na sa mga susunod na panahon, may mga katulong na robot 'yan, mga lods, no?
So, halimbawa, yung mga pulis 'pag nagro-robing, may kasama ng mga robot 'yan, mga lodi. Sa ibang bansa, sa Pilipinas malabo pa 'yun, mga lods. No, yung mga doktor may mga katulong na sila diyan, mga lods, mga advanced technology na machine, no, sa medicine, 'di ba? So, yung mga teachers puwedeng, advanced na rin yung technology ng mga ginagamit nilang pagturo. Sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas, mga lods. Dito sa Pilipinas wala, eh. Ano na nga lang ibibigay, ayoko na magsalita baka madamay baka madamay yung mga ano natin, baka madamay si boss, 'no? So ayan, grabe. So eto naman, speaking of China, mga idol, China is officially moving its yuan onto a new gold standard. China internationalizes, no, the gold-backed yuan and payment system for the first time ever. Hindi na sila nakabak sa dollar, mga lodi, sa gold na yung yuan nila, no? Hong Kong's government-owned gold clearing system launched trial operations in July 2026, providing unallocated OTC settlement link to the Shanghai Gold Exchange to strengthen its position as an Asian gold hub. Grabe. Siyempre, sino ba naman ayaw ng gold? Yung gold talagang panlaban sa inflation yan, mga idol, no? Kumbaga, lahat bumababa, no? Yung dolyar, bumababa presyo. Pag tumataas inflation, yung gold, hindi, mananatili yan, mga lods, no? Bloomberg Research revealed that China is building a global network of gold vaults to anchor its yuan to the gold, no? Talagang ibabak nila yun doon para, nako, lalakas yung yuan nito, mga lodi. Lalakas yan, mga idol. Baka malampasan niya pa yung dollar. Mukhang masarap mag-ipon ng yuan, no? China has also announced blockchain-based payment system with BRICS. Nako, ito na. Away from the dollar and backed by gold, no? So, lumalayo na sila sa dolyar, mga lodi. China is hoarding gold like there's no tomorrow, buying it for 20 consecutive months. The UK, China, Japan, South Korea, and India all sold US treasuries in July and restarted buying gold. Imagine, yung UK, China, Japan, South Korea, binenta nila yung mga treasuries nila para bumili ng gold, mga loads. No? South Korea started buying gold again after 13 long years. Gold has now surpassed US treasuries as reserve asset, no? Kumbaga gold na yung iniipon nila, mga loads. Venezuela's 4 billion and 31-ton gold reserve is leaving London after 8 years. While Hong Kong advances its central gold clearing links with Shanghai, Asetico has issued a tokenized gold product, no, on the blockchain that offers on-chain exposure with possible physical delivery options in the region. Trade-able on RWA or Reload Asset Marketplace like Trensic. Ito, mga lods, tandaan nyo yung Trensic, mga lods. Ito lang, umpisa pa lang ngayon, tandaan nyo na yung Trensic, okay? Trensic, including tokenized US stocks and commodities. The CCP's Golden Endgame crashed the fiat system, launched the gold yuan. Ayan, this was exactly outlined by the famous City London banker, si Lord Belgrave, at the start of the year. Washington will have no choice but to debase the US dollar to get out of its debt trap, no? It's planned for gold. Nako, mga idol, hindi sa mga ganitong news, mga lodi, yung mga plano ni Trump, ni US Secretary Scott Bessent, no, na i-reset yung financial system, mukhang lumalaki na talaga yung porsyento ng mangyayari yun, mga lods, no? Desperado na yung US, eh. Okay, so speaking of stablecoin, yung pera, mga lods, no, Trump administration says 344 million USDT frozen by Tether was linked to Iran. Patay tayo dyan. Kung kailang medyo nagiging good news yung mga nangyayari sa Tether, biglang lalabas yung ganito. Yung pinost ng pinrosen, no, ng administrasyon ni Trump, 344 million USDT yun, mga idol. At link yun sa Iran. Nako, patay tayo dyan, mga lods. Ginagamit, no, yung stablecoin. Kasi nga naman, syempre, ang baba na ng currency ng Iranian, mga Iranian, mga lods. Kita nyo? Isang $1 lang ata o $2, milyonaryo ka na. No?
milyonaryo ka na sa Iran, mga lods. So, lumilipat sila sa USDT. Kaya lang, ano ba yung sabi ni Trump, yung news natin kahapon, di ba? Lahat yan, mga lodi, sa sanction ng US. Papahirapan nila yung Iran. Talagang lahat ng bagay, kung kikita ka, nako, pipigilan ng US yan. So, anong gusto nyo? Ganun ang gagawin sa inyo ng US o susuko na kayo? Ganun lang yun, mga lods eh. Di ba? So, ayan yun Tapos mga lodi, speaking of Daddy Trump, Trump-backed World Liberty Financial officially launches its 4 billion USD1. Nako, speaking of the USD stablecoin natively on Canton Network. Ito ay Canton Network. Alam niyo, sinasabi ko na sa inyo yung Canton eh. 'Di ba nakaraan pa? Yung Canton Network sa tingin ko may potential siya, no? Pero wala akong Canton na mga lods na token Sinasabi ko lang na parang yung Canton matindi rin yung mga partner nito, mga idol, no? Canton is the institutional blockchain used by major Wall Street banks for tokenized settlement. USD1 can now be used as a collateral for derivatives, cross-border payments, and settlement for tokenized real-world assets for the network. The stablecoin is issued by BitGo Bank and backed 1:1 by US Treasury and dollar deposit. So ayan, naka-backed yung USD1 sa mismong dollar. Pero yung yuan, naka-backed yun, mga lodi, sa gold na hindi piniprint. Yung USD1 naka-back sa dollar, yung dollar piniprint yun. Sa tingin nyo, ano yung mas matibay, mga lods? Di ba? Pero ang gamit nila, Canton Network, isa yun sa mga gusto rin na i-pinpoint, mga lods, no? Na medyo solid din yung Canton Network Tingnan ko nga kanina yan CC yan, mga lods, sa ano. Eto, pero ngayon, negative siya negative 6. Ayan. Pero mga idol, nakamax na to mga lods. So, nag-umpisa siya ng 2025. Bago lang to. Mga idol, no? Bago lang yung Canton Network. So, nag 3 pesos siya, no? At nung mga nakaraang linggo lang, mga lods, August 18, nag 5 pesos. Ayan, 5.52. Bumaba siya nung mga nakaraang linggo. Pero ngayon, ayun na nga, naka-recover. Mga lods, at ngayon nasa 7.25 pesos. Pero down siya ng 9% mga lods. Kita nyo. Hindi, sa max pala yan, kaya ganun. Sorry. Tama ba? Kasi sa 1 hour, 0.5. Sa 24 hours, 5% lang. Sa 30 days, 4% ang down niya. Okay? So, ayan mga lods. Pero hindi ko sinasabing bumili kayo niyan Huwag kayong umasa para bumili, magbenta, mag-hold ng kahit anong token, coins, mga lods. I'm not a financial advisor. Do your own research. Ito naman, patay tayo dito sa X payment X to enable trade buttons to buy and sell crypto directly from the timeline. Si Nikita Bier confirms X will soon add native crypto trading buttons, potentially turning every post into a direct gateway on the platform crypto trading. Naku, pwede ka na mag-trade sa X. Grabe yan, mga idol. Imagine imagine sa Facebook nagti-trade ka, di ba? Parang ganito yun. Pero dito sa X, 500 million plus X users will soon be able to trade crypto directly from their timelines. Grabe naman yun, mga lodi. Pwede ka na mag-trade sa X. Naku, mukhang kailangan na naman check button dito. Pinatanggal ko na yung check button ko Hindi ko na naman siya nagagamit. No? Pero mga lods napakaganda nito. Kapag ito nangyari, mga lodi, lahat ng mga kakilala ko sa Facebook, pipilitin ko magawa sila ng X. Ayun yung gagawin ko, mga lods, no? Lahat yan. Follow nyo ako sa X, Jeblo. follow tayo sa X, mga lods. Tapos dito, nako, ito rin, Japan plans to settle stocks and government bond trades through blockchain within seconds. This is massive, mga lods. No, bago lang tong news na to, mga idol. At ito na nga, mga lods. Sabi rito, Japan bonds market is worth 16.5 trillion and it's going to go blockchain, baby. Sabi rito, may baby pa, But it won't be one. Kumbaga, hindi lang isang blockchain yung gagamitin. Sorry, Chainlink fanboy, sabi niya rito. It will instead use multiple blockchains, each being purpose-built to achieve the best outcome
for each stock. So ayan mga lodi, no? Ito bago lang to. Bago lang tong news na to, no? Pero meron nang nakahula niyan na mangyayari yan, mga lods. O meron nang nagsabi sa atin na mangyayari to sa Japan. Kilala niyo ba kung sino? Si Yuto, mga lods. Ayan, no? May 8 pa yan nung pinost niya yan. Sabi niya dito, Japan will soon tokenize its government bonds on the blockchain. So sabi nga dito ni Stella Ripple, holy yes, Yuto was right. Sabi niya, Yuto dropped the absolute nuclear bomb. Japan is about to put government bonds on chain and the entire market slept on it, mga lods. No, hindi nila namalayan. Look at them now. Japan is literally tokenizing JGBs. 24/7 real-time settlement, digital collateral flying across the blockchain while TradFi is still stuck in 1995 plus 2 hell. Sabi rito. There is a reason, kasi syempre, kilala niyo naman to si Stellar Ripple. Alam niyo na nga, Ripple eh. So, i-connect na niyo sa, i-connect niyo sa XRP. There is a reason XRP has long been embedded in Japan's economy. Hindi na bago yan. Alam na natin yan, mga idol, no? Na talagang may XRP Ripple na sa Japan. This is just the start. When Japan flips the switch fully, XRP is about to become the settlement king of the digital asset infrastructure. Imagine when Japan plus XRP Ledger plus Canton Network, kita nyo, nakita na ano na naman natin yung Canton, no? Plus every other chain starts bridging JGBs worldwide. More than 50 banks in Japan have partnered with Ripple to overhaul Japan's payment system, mga lods, no? Totoo yan. SBI Japan CEO said that their hidden asset in their Ripple Labs is 9% ownership. Hindi 9 million o 9 billion, 9% ownership is worth much more than disclosed in public as of it's not just XRP. Doppler Finance for institutional yield, no, mga lods, for institutional privacy, yung DNA on-chain natin, mga lods, no, napakaganda din yan. This is the ignition switch for the biggest XRP adoption wave in history, mga lods, no. So, ayan, grabe. So, kinunik nila yan. Pero sabi nga ni Vincent Van Code, mga lodi, hindi lang isang blockchain ang gagamitin, no. It will instead use multiple blockchain. Ayan na. So, huwag tayo masyado ma-excite, pero good news pa rin yan, mga lodi, no? At eto naman, Ripple just added another piece of the global payment stack, Stable Rail. Ito mga lods is launching on Ripple, bridging Ripple's payment rails together with Control Finance team actually needed. $70 billion processed for financial institution, cross-border settlement in seconds, dollar cost known before sending, fiat plus stablecoin plus card plus treasury plus FX, approval policies, limits and auditable records, the bigger picture. Ripple provides a settlement rail. So meron namang katulong o partner, mga idol, yung Ripple, yung stable rail provides the operating layer around it. The combination could make cross-border payments dramatically faster, more transparent and easier for global businesses to manage. So ayan, lumalabas na yung mga naka-NDAs, mga loads, no? So ayan, isa na naman to, yung stable rail, mga idol. At eto, eto yung Trensic, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasi yung Trensic, sabi rito, every asset gets tokenized, XRP Ledger, absorb it. Sabi ng Trensic, sila nag-post niyan. Sabi dito mga idol, XRP is swallowing Wall Street. Larry Pink just confirmed it. BlackRock's Larry Pink, who control a mind-blowing $14 trillion, just dropped the ultimate bombshell. Every stock, every bond, every fund, every asset can be tokenized, mga idol. And guess who's quietly vacuuming them all up? The XRP Ledger. Sabi rito, no? 3 to 5 second settlement, 14.18 billion in real-world assets already live, mga idol, no? Andiyan na yan, live na yan. Number 1 chain for real-world asset inflows, 1.9 billion in just 90 days, mga idol. So, grabe yung adoption sa XRP Ledger, no? Ayun sinasabi ko, mga lods, Kahit na sobrang daming adoption, no? Pero yung ating price,
Mga lodi, 'no, ayan. So, easy lang kayo, nalulungkot ba kayo, mga lods? Ako hindi, kasi alam niyo ba, lagi naman akong ganito, eh. Kaya nga tayo nakatiyempo sa bottom, eh, katulad niyan, nung alam niyo ba itong sobrang haba niyan, ayan, oh, sobrang haba niyang paghihintay natin diyan mga idol, sobrang haba, ayan, oh, sobra, oh, oh, 'di ba? Nalulungkot ba tayo? Ganado tayo diyan kasi alam natin na, "Wow, ang haba nito, ang ganda nito 'pag ito lumipad." 'Di ba gano'n yung sinasabi natin. So, nangyari na nga. So, nakasama tayo, nanalo tayo, 'di ba? So, panalo tayo. So, ngayon gano'n din 'to mga lods 'no, nag-iipon tayo at, alam natin na darating yung, malapit na actually September 15 mga idol. Kasi kung hindi kasi alam niyo naman na kahit na hindi although gusto natin talaga na maipasa yun, gustong-gusto natin. Pero meron tayong magaling at malakas na plan B if ever, 'di ba? Alam niyo na yan, eh, yun yung binabalita natin ng mga nakaraan. So, either way, may mga good news tayong matatanggap sa mga next week, next month, gano'n. So, just relax and take it easy. Let's boogie. Oh, ito pa. Naku, ito yung isa sa mga magagandang news natin ngayon. Yung VP, 'no, Vice President of Blockchain and Crypto Product joins Ripple. Mastercard's Vice President. Mastercard's top crypto boss just jump ship to Ripple. So from Mastercard pumunta siya sa Ripple. Sino ba 'yan? Mga loads, ayan, oh. Former Mastercard blockchain and crypto VP joins Ripple X after nearly 9 years at Mastercard. Si Matthew Fernandez, mga idol, has moved to Ripple Dev o Ripple X Dev as strategic follow. Ayun, paano pala ako. As a strategic partnership director after years leading blockchain, crypto and digital assets initiative at Mastercard. So alam din ni Matthew, no, kung saan yung kung saan yung kung saan lilipat mga lods, kung saan yung magiging future. Siguro sabi niya, ay ito ako sa Mastercard, okay na ako dito, eh, pero nakikita ko talaga yung future, yung ano, eh, doon ako pupunta sa future. O lumipat siya ngayon. He previously served as a Mastercard Vice President, di ba, VP Vice President of Blockchain and Crypto Product, including including work on its blockchain-based payment network. The era of finance has begun. So ayun na, may mga lumilipat na. Sino pa kaya mga ilipat para pumunta sa Ripple, mga idol? No? So grabe. Alam nyo ngayon mga lods, kanina kasi medyo naging busy nga ako, pero goods pa rin mga lods. No? Medyo nakakita tayo, nakakasulyap tayo sa mga news, sa balita, mga idol, no? Nakakasulyap tayo. Nakapanood pa ako saglit ng ng tawag dito, Senate hearing. Saglit lang yun, siguro mga 35 minutes, mga ganun. Pinapanood lang natin yung mga nagtataka lang ako dun, mga lods, no? Lahat ng mga tanong nila, no, lahat ng mga tanong nila, mga idol, tungkol sa doon kay BP, yung mga something na gusto nilang malaman. Hindi naman ayun yung mga nandun. Hindi naman sila yung mga tamang sumagot nun. Ang laging sinasabi, si ano po, sino ba yun? Si La Chica ba yun? Yung sinasabi, si La Chica po may alam, ganyan. Ayaw nilang, ayun yung makulit, mga loads. No? Kasi, bakit ayaw nilang papuntahin dun, yung dapat sumagot? Eh, siya pala lahat nakakaalam, mga idol, di ba? So, habang pinapanood ko yun, actually, hindi ata yun yung kanina, parang matagal na yung napanood ko eh. Kasi bigla lang nagpe-play sa TV. Na-realize ko lang na dapat, ayun na yung nila, gawin nilang witness. Tapos, may napanood ako na sinabi na, tinanong ni Cheese, na iimbitahin niyo ba si La Chica? Parang gano'n. Pag-iisipan po namin, sabi nung prosecution, mga idol, no? Ba't pag-iisipan? Eh kung andun nasa kanya lahat ng sagot, dapat ayun na lang yung kanilang interviewin o yung kanilang gawing witness. Pero bakit ayaw nila? Alam niyo kung bakit ayaw nila? Ayon sa mga source, mga lodi. Kasi pag ayun daw yung ginawa nilang witness, mga lodi, eh hindi na raw sila matatapos na eh. Matatapos na yung tapos na agad yung investigasyon, no? Malalaman na lahat doon. So hindi na sila makakapagpapogi sa media, makakapag-grandstanding sa media,
Matatapos na lahat mga lodi yung kanilang ginagawa. So dahil ayaw pa nilang tapusin, ayaw pa nilang patawag yun. Nagpapatawag pa sila ng mga iba pang wala namang ano, wala namang bilang. So kailangan nilang patagalin para makapag-grandstand sila. Kasi pag nakikita sila ng tao, puwedeng makita o habang nakikita sila ng tao sa TV mga lodi kasi meron tayong parating na ano, na eleksyon, eh, 'di ba? So parang gano'n nakapag-grandstand sila, nakapagganito sila, ayun. Ayun lang yung sinabi ng source, mga idol, yung source natin. Hindi, tinanong ko lang. May kilala lang tayong mga vlogger din 'no, sa kabilang ano, alam niyo ba, sa totoo lang mga lods, meron akong GC parehas. Meron akong GC parehas ng ano, dahil sa mabait tayo at marami tayong kaibigan, 'no? Meron akong GC ng mga anti-Duterte, meron din ako yung GC ng mga Duterte. Andun ako. Nakikita ko sila naglalaban, nakikita ko sila, mga lods, ang nakakatuwa. Nakakatuwa sila pagmasdan lahat ng mga lodi. So ayun, ayun lang nabanggit ko lang kasi napanood ko kanina, eh. Iniisip ko 'no, bakit gano'n? Bakit ano, ba't di pa nila interviewin yun 'no? Eh, 'pag willing naman magpa-interview ano, maging witness. Kaya lang ayaw pa, matatapos na daw, eh. Ayaw pa nila matapos. Ang mahal pa naman yun every isang araw ata basta milyon, eh. 'Di ba milyon? Basta nasa double digit million, eh, yung ginagastos diyan everyday sa Senate hearing, 'di ba? So, ayaw na nila mawala yun, siyempre minsan lang yun, eh. Minsan lang sila magro-robe. Grabe naman, oh, pipigilin niyo agad. So ayan mga lods, ayan yung news natin. Grabe. So kita-kits tayo mga lodi, grabe halos wala pa akong tulog mga idol. So kita-kits tayo mamaya o sa susunod na video natin mga lods, Maraming salamat sa mga nanood. Update tayo sa susunod natin na video, okay? Kita-kits, magandang araw sa inyo at What's up, what's up? food trip.